May mahaba ka bang flight na paparating? 8 oras, 10 oras, minsan higit pa. Sa edad na 60 pataas, hindi na pareho ang katawan natin tulad ng dati. Mas mabilis ang paninigas ng likod, mas madaling mamaga ang paa, mas mabilis ma-dehydrate ng hindi natin napapansin. At pagdating mo sa destination, dapat masaya ka. Pero minsan, pagod ang katawan at mabigat ang pakiramdam. Makinig ka muna sa akin. Hindi kailangang maging mabigat ang economy class. Hindi kailangang tiisin lang ang biyahe. May paraan para makarating kang maayos, kalmado at may lakas pa. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 15 mahahalagang tips para sa mahahabang flight, 60 pataas, para hindi ka dumating na wasak ang katawan o lutang ang isip. Ako si Ate Clara, kasama mo ako sa biyahe. Dito dahan-dahan tayo. Walang panik, walang pananakot. May malinaw na gabay. Kung may mahal ka sa buhay na 60 plus na may long flight, i-share mo ito sa kanila. At kung gusto mong laging handa sa airport at sa eroplano, mag-subscribe ka at pindutin ang like. Handa ka na ba? Isa, tamang pagpili ng upuan para sa 60 plus. Sa mahahabang flight, maraming nagsasabi na ang aisle seat ang pinakakomportable. Madali kang makakatayo, madaling pumunta sa banyo. Pero sa edad na 60 pataas, hindi lang madali ang iniisip natin. Iniisip natin ang tulog, ang likod, ang tuhod, ang biglaang paggising. Kung gusto mo talagang makatulog, ang window seat ay may isang tahimik na benepisyo. May masasandalan ka. Mas kontrolado mo kung kailan ka gagalaw, mas kaunti ang istorbo. Pero kung ikaw ay may madalas na pag-ihi sa gabi, may iniinom na maintenance o mabilis manigas ang tuhod, maaring mas ligtas at mas praktikal ang aisle. Ang mahalaga dito ay hindi kung ano ang uso, kundi kung ano ang kailangan ng katawan mo ngayon. Makinig ka sa sarili mo. Kung ang likod mo ay nangangailangan ng sandalan, piliin mo ang window. Kung ang tuhod mo ay nangangailangan ng galaw, piliin mo ang aisle. At kung may kasama ka, maaari ninyong kunin ang window at aisle at iwanang bakante ang gitna. Minsan, nananatili itong walang tao. Sa mahahabang biyahe, ang tamang upuan ay hindi luho. Ito ay unang hakbang para makarating kang maayos. 2, kumain ng magaan. Bago ang mahabang flight. Sa airport, maraming tukso, mainit na pagkain, matatamis na inumin, maanghang at mamatikang putahe. Pero sa edad na 60 pataas, hindi na pareho ang digestion tulad ng dati. Mas mabagal ang pagproseso ng tiyan, mas sensitibo sa alat, mantika at sobrang dami. Kapag kumain ka ng mabigat bago ang flight, isama mo pa ang cabin pressure at mahabang oras ng pagupo, maaari kang makaramdam ng kabag, paninikip ng tiyan pagkahilo o biglang pagduduwal habang nasa ere. Hindi ito pananakot, ito ay paghahanda. Sa loob ng eroplano, limitado ang galaw mo. Kapag sumakit ang tiyan mo doon, mas mahirap itong ayusin. Mas mabuting kumain ng magaan. Kaunting kanin o tinapay, nilagang gulay, simpleng protina tulad ng manok o isda. Iwasan ang pritong pagkain at sobrang alat. Iwasan din ang labis na matatamis na inumin. Kung maaari, tapusin ang pagkain kahit 1 oras bago ang boarding. Bigyan mo ng panahon ang katawan mong mag-adjust. Sa edad na ito, mas mahalaga ang komportabling pakiramdam kaysa sa pansamantalang busog. Ang layunin natin ay simple. Dumating kang maayos, hindi nahihirapan ng tiyan, at hindi mabigat ang pakiramdam. 3, uminom ng tubig, ngunit tama at dahan-dahan. Sa loob ng eroplano, tuyo ang hangin. Mas tuyo kaysa sa karaniwang nararanasan mo sa lupa. Habang lumilipad, unti-unting nawawalan ng tubig ang katawan mo. Hindi mo ito agad napapansin. Sa edad na 60 pataas, mas mabilis mangyari ang dehydration. Mas mahina na ang pakiramdam ng uhaw. Minsan, hindi ka nauuhaw, pero kulang na pala ang tubig sa katawan mo. Kapag kulang sa tubig, pwedeng sumakit ang ulo,
Puwedeng matuyo ang labi at lalamunan. Puwedeng manghina ang tuhod kapag tumayo ka. May ilan na nakakaranas ng bahagyang hilo pag biglang tumayo. Sa mahabang flight, ayaw natin nito. Pero hindi rin tama ang pag-inom ng sobra sa isang bagsakan. Kapag uminom ka ng kalahating bote agad, mapapadalas ang punta mo sa banyo. Paulit-ulit kang tatayo, paulit-ulit kang uupo, mas mapapagod ang katawan mo. Ang mas maayos na paraan ay maliit na higop. Kaunti pero tuloy-tuloy. Isang higop bawat ilang minuto. Hindi kailangan madaliin. Magdala ng sariling bote. Punuin ito pagkatapos ng security check. Huwag umasa lang sa pagdaan ng beverage cart. Iwasan ang sobrang kape, iwasan din ang alak. Mas lalo kang matutuyuan kapag ito ang ininom mo. Sa edad na ito, ang hydration ay hindi simpleng pag-inom lang. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili. Kapag sapat ang tubig mo, mas malinaw ang isip, mas maayos ang pakiramdam ng katawan. Mas handa kang bumaba ng eroplano. 4. Magsuot ng compression socks kung kailangan mo. Sa mahahabang flight, matagal kang nakaupo. Hindi gaanong gumagalaw ang mga paa. Bumabagal ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Sa edad na 60 pataas, mas sensitibo ang sirkulasyon. Mas madaling mamaga ang paa at bukong-bukong. May ilan na nakakaramdam ng paninigas o tusok-tusok na pakiramdam. Hindi lahat kailangan ng compression socks. Pero para sa ilan, malaking tulong ito. Kung ikaw ay may varicose veins, may history ng problema sa sirkulasyon, madaling mamaga ang paa sa mahabang upuan, o may payo ang doktor mo tungkol dito, maaaring makatulong ang tamang compression socks. Hindi ito dapat sobrang sikip. Hindi dapat masakit suotin. Dapat tama ang sukat, mas mabuting isuot ito bago pa sumakay ng eroplano. Ang compression socks ay tumutulong sa maayos na daloy ng dugo. Nakababawas ito sa pamamaga. Nakababawas din sa pakiramdam ng bigat sa paa paglapag. Pero tandaan, hindi ito kapalit ng paggalaw. Kahit may suot ka nito, kailangan mo pa rin gumalaw bawat ilang oras. Iikot ang bukong-bukong, iunat ang tuhod. Tumayo kung maaari. Sa edad na ito, ang pag-aalaga sa paa ay hindi maliit na bagay. Ang paa ang unang tumatapak pagdating sa destination. Kung maayos ang pakiramdam ng paa mo, mas maayos ang simula ng biyahe mo. 5. Planuhin ang oras ng iyong gamot bago ang mahabang flight. Sa edad na 60 pataas, marami sa atin ang may iniinom na maintenance. Para sa presyon, para sa asukal, para sa puso, para sa thyroid or iba pang kondisyon. Kapag may mahaba kang flight, hindi sapat na basta dalhin mo lang ang gamot mo. Kailangan mo itong planuhin. Una, ilagay ang lahat ng gamot sa hand carry. Huwag kailanman ilagay sa checked baggage. Kung mawala ang maleta, hindi dapat kasama roon ang maintenance mo. Dapat nasa tabi mo ito. Pangalawa, dalhin ang gamot sa orihinal na lalagyan. May label, may pangalan, may tamang impormasyon. Mas maayos ito kung sakaling may magtanong sa security. Pangatlo, isipin ang oras ng pag-inom. Kung tatawid ka ng time zone, maaaring magbago ang schedule. Kung ang gamot mo ay iniinom tuwing umaga, tanungin ang sarili lito mo. Umaga saan? Sa pinanggalingan mo o sa pupuntahan mo? Kung sensitibo ang gamot sa oras, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago bumiyahe. Lalo na kung insulin, blood thinners, o gamot sa puso ang iniinom mo. Sa loob ng eroplano, mag-set ng alarm sa telepono kung kinakailangan. Huwag umasa sa memorya lang. Kapag pagod ang katawan, mas madali tayong makalimot. Magdala rin ng kaunting ekstrang supply. Kung madelay ang flight, handa ka pa rin. Mas mabuti ang sobra kaysa kulang. Sa edad na ito, ang gamot ay hindi opsyonal. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na balanse ng katawan. Kapag maayos ang plano mo sa gamot, mas kampante ang isip mo. Mas panatag ang pakiramdam mo habang lumilipad. Ang layunin natin ay simple. Dumating kang maayos ang presyon.
maayos ang pakiramdam, at walang abala na kayang iwasan. 6. Planuhin ang pagpunta sa banyo, huwag mahiyang makinig sa katawan. Sa mahahabang flight, maraming senior ang nagpipigil. Ayaw makaabala, ayaw tumayo ng madalas, ayaw istorbohin ang katabi. Pero sa edad na 60 pataas, hindi na pareho ang kontrol ng pantog tulad ng dati. Mas madalas ang pag-ihi. Mas mabilis ang pakiramdam ng kailangan ko na. Kapag pinigilan mo ito ng matagal, maaari kang makaramdam ng pananakit ng puson. Maaaring sumakit ang likod, maaaring maging hindi komportable ang buong biyahe. Mas mabuting planuhin ito. Kung madalas kang umihi, mas praktikal ang aisle seat, mas madali kang makakatayo, mas kaunti ang abala sa iba. Huwag hintayin na sobrang puno na ang pakiramdam. Kapag naramdaman mong kaya mo pang tumayo ng maayos, tumayo ka na. Mas ligtas iyon kaysa sa biglaang pagmadali. Kapag tatayo, gawin ito ng dahan-dahan. Igalaw muna ang paa, iunat ang tuhod, humawak sa upuan bago tuluyang tumayo. Bigyan ng ilang segundo ang katawan para mag-adjust. Normal lang ang madalas na pagpunta sa banyo. Hindi ito kahinaan. Bahagi ito ng pag-aalaga sa sarili. Sa edad na ito, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa hiya. Ang biyahe ay hindi paligsahan ng pagtitiis. Ito ay pagdating ng maayos. Ako tulad mo, mas pinipiling maging handa kaysa magtiis. Ikaw ba kapag nasa eroplano, pinipigil mo ba minsan ang sarili mo dahil ayaw mong makaabala? O mas pinipili mong makinig agad sa katawan mo? Mag-comment ka. Gusto kong marinig ang karanasan mo. Magkausap tayo dito. 7. Gumalaw. Bawat 2 oras huwag manatiling nakaupo ng matagal. Sa mahahabang flight, madaling makalimot sa oras. Nakaupo ka lang, tahimik ang ilaw, nanonood ang iba, at biglang lumipas ang 3 o 4 na oras. Pero ang katawan natin, lalo na sa edad na 60 pataas, hindi ginawa para manatiling hindi gumagalaw ng ganoon katagal. Kapag matagal kang nakaupo, bumabagal ang sirkulasyon. Namamanhid ang paa, naninigas ang tuhod, sumasakit ang balakang. May ilan na nakakaramdam ng bigat sa dibdib o pagkapagod kahit hindi naman gumagalaw. Hindi kailangan ng malaking ehersisyo, hindi mo kailangang magpakita ng kung ano. Simpleng galaw lang pero regular. Bawat 2 oras, subukang tumayo. Maglakad papunta sa likod ng eroplano. Iunat ang likod. Igalaw ang balikat, umikot ang bukong-bukong habang nakaupo, iangat at ibaba ang paa ng ilang beses. Kapag tatayo ka, huwag biglain. Humawak muna, hintayin ang balanse, saka maglakad ng dahan-dahan. Kung may turbulence, umupo muna. Hintayin maging maayos ang signal bago gumalaw. Sa edad na ito, ang galaw ay proteksyon. Proteksyon laban sa paninigas. Proteksyon laban sa pamamaga. Proteksyon laban sa sobrang pagkapagod paglapag. Ang layunin natin ay simple. Pagbaba mo ng eroplano, kaya mo pang maglakad ng maayos. Hindi mabigat ang tuhod. Hindi naninigas ang likod. Ang 2 minutong galaw ay maliit na bagay. Pero sa mahabang flight, malaki ang epekto nito. 8. Piliin ang tamang damit. Hindi para sa itsura, kundi para sa ginhawa. Sa mahabang flight, ang suot mo ay magiging kasama mo ng maraming oras. Hindi ito simpleng outfit. Ito ang magdidikta kung gaano ka komportable sa upuan mo. Sa edad na 60 pataas, mas sensitibo ang balat, mas madaling mamaga ang paa, mas mabilis manigas ang tuhod at balakang kapag masikip ang suot. Iwasan ang sobrang sikip na pantalon. Iwasan ang matitigas na tela, iwasan ang sinturon na masyadong mahigpit. Mas mabuti ang maluwag pero maayos tingnan. Tela na may konting stretch. Tela na humihinga. Hindi makati. Hindi mainit sa balat. Magdala ng manipis na jacket o shawl. Minsan malamig sa eroplano, minsan mainit. Mas mabuti ang may madaling isuot at hubarin. Kung may mahabang flight ka,
Isipin din ang paa. Sapatos na madaling tanggalin. Hindi komplikado ang tali. May sapat na espasyo kung sakaling mamaga ng bahagya ang paa. Ang layunin ay hindi maging nakapambahay. Ang layunin ay makaupo, makatayo at makagalaw ng walang sakit. Sa edad na ito, ang ginhawa ay hindi luho. Ito ay paghahanda. Kapag komportable ang katawan mo, mas maayos ang pakiramdam ng isip. Pagdating mo sa destination, gusto nating maayos ka pa ring tumayo. Hindi ka hirap gumalaw. Hindi ka naghahanap agad ng mauupuan. Siyam, alagaan ang iyong likod at leeg habang nasa eroplano. Sa mahabang flight, ang likod at leeg ang unang napapagod. Makitid ang upuan. Limitado ang galaw. At kadalasan, hindi sapat ang suporta ng seat. Sa edad na 60 pataas, mas mabilis sumakit ang balakang. Mas madaling manigas ang leeg. Kapag mali ang posisyon mo sa loob ng ilang oras, maaari kang bumaba ng eroplano na parang mabigat ang buong katawan. Huwag hayaang mangyari iyon. Una, ayusin ang sandalan. Huwag masyadong tuwid kung hindi komportable. Huwag din masyadong nakahiga kung hindi suportado ang likod. Hanapin ang posisyon na natural ang kurba ng gulugod mo. Kung may maliit kang unan o neck pillow, gamitin mo. Ang leeg na nakalaylay habang natutulog ay nagdudulot ng paninigas. Mas mabuti ang may suportang banayad. Maaari ka ring maglagay ng maliit na tela o jacket sa may ibabang likod. Makakatulong ito sa lumbar support. Maliit na bagay, pero malaking ginhawa. Iwasan ang pagyuko ng matagal habang nanonood o gumagamit ng telepono. Itaas ng bahagya ang screen, panatilihing tuwid ang leeg hanggat maaari. Bawat ilang oras igalaw ang balikat. Iikot ng marahan. Iunat ang leeg pakaliwa at pakanan. Dahan-dahan lamang. Sa edad na ito, ang maling posisyon sa loob ng 10 oras ay maaaring magdala ng sakit sa loob ng ilang araw. Ang layunin natin ay bumaba ng eroplano na hindi naninigas ang likod, hindi mabigat ang leeg, at kaya mo pang maglakad ng tuwid. Matulog ng tama. Huwag ubusin ang lakas sa panunood. Sa mahabang flight, maraming pagpipilian sa screen. Pelikula, serye, musika. Madaling sabihin sa sarili, isang pelikula pa. Pero sa edad na 60 pataas, ang kulang sa tulog ay mas mabigat ang epekto. Kapag hindi ka natulog ng maayos sa eroplano, mas matindi ang pagod paglapag. Mas mabagal ang pag-iisip. Mas sensitibo ang ulo sa ingay at liwanag. Mas mahirap mag-adjust sa bagong oras. Hindi kailangang pilitin ang sarili na matulog agad, pero dapat bigyan ng pagkakataon ang katawan na magpahinga. Bago ka matulog, bawasan ang ilaw sa screen. Isara ito kung maaari. Gumamit ng eye mask kung may dala ka. Gumamit ng earplugs or noise-canceling headphones. Ayusin ang upuan. Suportahan ang leeg. Ilagay ang paa sa komportableng posisyon. Huminga ng mabagal at malalim. Hindi kailangang 8 oras agad. Kahit 2 o 3 oras na tulog ay malaking tulong. Kung tatawid ka ng time zone, subukang iayon ang pagtulog sa oras ng pupuntahan mo. Unti-unting ihanda ang katawan sa bagong ritmo. Sa edad na ito, ang pahinga ay puhunan. Kapag may sapat kang tulog, mas malinaw ang isip, mas maayos ang kilos, mas magaan ang unang hakbang sa airport pagdating. Ang eroplano ay hindi sinehan. Ito ay pagkakataon para magpahinga. 11. Bantayan ang presyon at biglaang pagkahilo. Sa mahabang flight, hindi lang pagod ang dapat bantayan. Sa edad na 60 pataas, mas mahalaga ring bantayan ang presyon at balance ng katawan. Kapag matagal kang nakaupo, bumabagal ang daloy ng dugo. Kapag bigla kang tumayo, maaaring bumaba sandali ang presyon. Ito ang tinatawag na biglaang pagkahilo. May ilan na nakakaramdam ng panlalabo ng paningin. May ilan na parang umiikot ang paligid. Minsan ilang segundo lang ito. Pero sa loob ng eroplano, ayaw nating mawala ng balanse.
Hindi ito bihira sa mga senior, lalo na kung may iniinom kang gamot para sa high blood pressure, o kung kulang ka sa tubig, o kung pagod ang katawan. Ang unang paalala ay simple, huwag biglang tumayo. Bago ka tumayo, igalaw muna ang paa, iunat ang tuhod, umikot ang bukong-bukong, huminga ng mabagal, saka kadahan-dahang tumayo habang may hawak na sandalan. Kung nakaramdam ka ng hilo, huwag magmadali. Umupo ulit kung kinakailangan. Hintayin maging malinaw ang pakiramdam bago maglakad. Kung may maintenance ka sa presyon, siguraduhin na inom mo ito sa tamang oras. Huwag laktawan, huwag hulihin. Mag-set ng alarm kung kailangan. Makakatulong din ang tamang hydration. Ang kulang sa tubig ay nakaaapekto sa presyon. Ang sobrang kape ay maaari ring magdulot ng palpitasyon sa ilan. Kapag may naramdaman kang kakaiba, sabihin sa cabin crew. Hindi mo kailangang magtiis. Mas mabuting magsabi agad kaysa maghintay. Sa edad na ito, ang balance ay mahalaga. Hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nakikipag-unahan. Ang layunin ay makarating ng ligtas at maayos. Hindi lang gising, kundi matatag ang pakiramdam. 12. Unawain ang cabin pressure at pamamaga ng paa. Kapag nasa ere ang eroplano, iba ang presyon sa loob ng cabin. Hindi ito kapareho ng nasa lupa, hindi ito delikado. Pero may epekto ito sa katawan. Sa edad na 60 pataas, mas madaling mamaga ang paa at bukong-bukong. Mas madaling manigas ang daliri. Minsan, parang masikip ang sapatos kahit hindi naman talaga. Normal ito sa mahabang flight. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan mo na lang. Kapag bumagal ang sirkulasyon, naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng katawan. Lalo na kung matagal kang hindi gumagalaw. Kaya mahalaga ang simpleng galaw. Habang nakaupo, igalaw ang paa pataas at pababa. Iikot ang bukong-bukong, iunat ang tuhod. Huwag hayaang manatiling tuwid at walang galaw ang binti ng ilang oras. Kung alam mong madali kang mamaga, pumili ng sapatos na may kaunting luwag, huwag masyadong masikip, huwag mahirap tanggalin. Kung may suot kang compression socks, makakatulong ito. Pero tandaan, ang galaw pa rin ang pinakamahalaga. Iwasan din ang sobrang alat bago ang flight. Ang maalat na pagkain ay maaring magpalala ng pamamaga. Kapag nakaramdam ka ng paninigas, tumayo sandali kung maaari. Maglakad ng dahan-dahan, humawak kung kinakailangan. Sa edad na ito, ang maliit na pamamaga ay maaaring magdulot ng malaking abala paglapag. Mas mabuti ang maagap kaysa magsisi. Ang layunin natin ay simple. Pagbaba mo ng eroplano, kaya mong isuot ang sapatos mo ng hindi masakit. Kaya mong maglakad ng hindi mabigat ang paa. Dahan-dahan lang. Alam ng katawan mo ang kailangan nito. 13. Alagaan ang isip, bawasan ang ingay at pagod sa utak. Sa mahabang flight, hindi lang katawan ang napapagod, ang isip din. Mula sa pagpasok sa airport, maraming tunog, maraming ilaw, maraming anunsyo, maraming tao. Kapag nasa loob ka na ng eroplano, may iyak ng bata. May usapan sa likod, may ilaw na bukas habang gusto mong magpahinga. Sa edad na 60 pataas, mas mabilis mapagod ang isip sa sobrang stimulation. Mas mabilis mairita. Mas mabilis sumakit ang ulo. Hindi mo makokontrol ang lahat sa paligid mo. Pero maaari mong kontrolin ang sarili mong espasyo, magdala ng earplugs o maayos na headphones. Hindi para umiwas sa tao, kundi para bigyan ng pahinga ang isip. Kung may dala kang eye mask, gamitin mo ito. Kapag madilim ang paligid, mas mabilis kumalma ang katawan. Subukan ang mabagal na paghinga, 4 na segundo sa paglanghap, 4 na segundo sa paglabas. Ulitin ng ilang beses, hindi ito meditation class. Ito ay simpleng paraan para pabagalin ang tibok ng puso. Kung nakakaramdam ka ng kaba, bago lumipad, normal iyon. Maraming senior ang may tahimik na anxiety sa flight. Hindi ito kahinaan. Ito ay natural na reaksyon ng katawan.
Kapag naramdaman mo ang tensyon, huwag mo itong labanan. Kilalanin mo lang. Huminga. Magpahinga ng mata sandali. Sa edad na ito, ang katahimikan ay hindi luho. Ito ay proteksyon sa isip. Kapag maayos ang isip mo, mas maayos ang pakiramdam ng buong katawan. Mas magaan ang biyahe. Mas handa kang magsimula pagdating. 14. Paglapag, huwag magmadali sa unang 3 oras. Maraming senior ang nagkakamali dito. Pagbukas ng seatbelt sign, agad tumatayo. Naguunahan. Nagmamadali. Pero sa edad na 60 pataas, ang katawan ay nangangailangan ng ilang minuto para mag-adjust. Matagal kang nakaupo, iba ang presyon, iba ang hangin, iba ang oras sa pupuntahan mo. Kapag bigla kang tumayo at nagmadali, mas mataas ang posibilidad ng hilo. Mas mabilis manigas ang tuhod. Mas madaling sumakit ang likod. Hindi kailangang mauna. Hindi mauubos ang eroplano kung mauuna ang iba. Pagkatapos mag-seatbelt sign off, igalaw muna ang paa. Iunat ang likod. Huminga ng malalim. Saka tumayo ng dahan-dahan. Paglabas ng eroplano, huwag agad magmadali maglakad ng mabilis. Panatilihin ang steady na pace. Humawak sa railing kung may hagdan. Sa airport, maaring mahaba ang pila. Maaring malayo ang lalakarin. Huwag pilitin ang sarili, makipagsabayan. At kapag nakarating ka sa hotel o bahay, huwag agad gumawa ng mabibigat na gawain. Bigyan ng katawan ng unang 3 oras para mag-adjust. Uminom ng tubig, magpahinga sandali. Maglakad ng kaunti para gumalaw ang dugo. Ang unang 3 oras pagkatapos ng long flight ay mahalaga para sa senior body. Dito mo maiiwasan ng sobrang pagod kinabukasan. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Mas mabuting mabagal pero maayos kaysa mabilis pero pagod. 15. Ihanda ang isip. Dumating na may lakas, hindi wasak. Bago ka pa sumakay ng eroplano, may isang bagay na dapat mong dalhin. Hindi ito unan, hindi ito gamot, hindi ito pagkain. Ito ay ang iyong pag-iisip. Maraming senior ang sumasakay sa long flight na may ganitong mindset. Mahaba ito, nakakapagod ito, tiisin ko na lang. Kapag ganyan ang iniisip mo, parang naghahanda ka ng mapagod. Subukan natin itong baliktarin. Sabihin mo sa sarili mo, mahaba ang flight, pero kaya ko itong planuhin. Kaya kong alagaan ang katawan ko. Kaya kong bumaba na maayos ang pakiramdam. Ang bawat maliit na desisyon ay mahalaga. Ano ang kakainin mo? Gaano kadalas ka gagalaw? Kailan ka matutulog? Gaano karami ang iinumin mong tubig? Hindi mo kontrolado ang turbulence. Hindi mo kontrolado ang katabi mo. Pero kontrolado mo ang sarili mong paghahanda. Sa edad na 60 pataas, ang biyahe ay hindi tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pag-aalaga. Kapag maayos ang isip mo, mas kalmado ang katawan mo. Mas steady ang paghinga mo. Mas maayos ang kilos mo paglapag. Ang long flight ay hindi parusa. Ito ay bahagi ng paglalakbay. Isang tulay papunta sa taong mahal mo. O sa lugar na matagal mo nang gustong makita. Gusto nating makarating na hindi wasak. Hindi lutang. Hindi masakit ang bawat hakbang. Gusto nating makarating na handa. At tandaan mo, kasama mo ako sa biyahe. Pangwakas na paalala, hindi pagtitiis, kundi pag-aalaga. Sa mahabang flight, hindi natin kontrolado ang lahat. Hindi natin kontrolado ang oras ng lipad. Hindi natin kontrolado ang ingay sa paligid. Hindi natin kontrolado kung may turbulence. Pero may isang bagay na hawak mo. Ang paraan kung paano mo aalagaan ang sarili mo habang nasa ere. Sa 15 paalala na ito, hindi natin hinabol ang pagiging perpekto. Hindi natin sinabing dapat kang maging malakas tulad ng dati. Ang sinabi lang natin ay ito. Kilalanin mo ang katawan mo ngayon. Pakinggan mo ito. Igalang mo ito. Kumain ng tama. Uminom ng dahan-dahan. Gumalaw bawat ilang oras. Planuhin ang gamot. Piliin ang tamang upuan.
Magpahinga kung kailangan. Huwag magmadali paglapag. Sa edad na 60 pataas, ang biyahe ay hindi paligsahan. Hindi ito tungkol sa pag-unahan. Hindi ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pagdating ng maayos. May lakas pa. May malinaw na isip. May ngiti. Kung may long flight ka na paparating, sabihin mo sa akin, saan ka papunta? Mag-comment ka. Gusto kong malaman ang susunod mong destinasyon. Baka pareho pa tayo ng pupuntahan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na 60+ din. At kung gusto mong laging handa sa airport at sa eroplano, mag-subscribe ka at pindutin ang like. Dito, hindi tayo natatakot sa biyahe. Pinaghahandaan natin ito, kasama mo ako, sa bawat lipad.